Hello po mga ka-EdTech! Ako po si Sir Genesis Roman at aking pong ituturo kung paano gamitin ang DigiTesla. So ang DigiTesla po ay isang test and item analysis software na kaya pong i-process ang individual items at i-analyze po ang mismong test para malaman po natin kung ang atin po bang ginawang assessment ay effective. So yan. Ito po ay aming pinagtulungan ni Sir Norman Magsino kung saan po ay siya po nag-conceptualize at nagplano ng pagde-develop po ng item analysis software. So ako lamang po ang nag-program po ng ating system. So yan po. So ang tutorial pong ito ay para sa mga teacher users po natin. So gagawin ko po ng bukod na tutorials ang para naman po sa mga coordinators natin. So yan. Kaya kung kayo po ay teacher user, para sa inyo po ang tutorial nito. Ngayon po, kung kayo po ay coordinator at the same time ay teacher user din, pwede nyo rin po magamit ang tutorial na ito. So simulan muna po natin sa pagla-login. Click lang po ang login. Pag naklik po natin ang login, i-type lang po natin sa username ang all caps na DepEd. At sa password naman po ay all caps na tayo. TAYO. Then i-click po natin ang proceed. Welcome back. Pag na-click na po natin ang proceed, ay atin naman pong iset ang nandito po sa gilid na information na dapat po natin ma-provide. So simulan po natin muna sa exam items. So i-select nyo lang po ito. Then or pindutin po at lalabas na po yung option sa gilid. Pindutin nyo lang po itong nasa gilid na ito, yung may arrow down po. Lalabas po yung ating pamimilian. I-select nyo lang po dyan kung ilang pong items yung ating test paper. So yan. Meron po diyang 1 to 10, 1 to 15, at ang pinakamarami po ay 1 to 60. Pag na-select na po natin yan, okay, halimbawa po, items 1 to 60 po yung ating test, pwede na po nating i-fill out yung information na kailangan po dito sa baba. For example, name po, name nyo po, designation nyo, subject. So sa subject po ay meron po tayo pamimilian sa gilid. So pag sinelect nyo siya, may lalabas pong arrow down dito. I-select nyo na po, pindutin, then piliin nyo lang po dyan. Sa grade level, ganun din po. I-select nyo lang. Then, may pamimilian po sa gilid. Pindutin nyo lang po. Then, i-type nyo po ang exam date. Sa quarter naman po, may pamimilian din po. So, yan. Select nyo lang po. Select. Then, school year ay nakaset na po siya sadya. Then, ang school po natin, i-select din. Then, may pamimilian po. Piliin lang po natin. Then, sa baba po ay department head, subject group head, or school head. Type nyo na po pangalan ng ating immediate or ng ating school head. Then, ang ating pong designation ng ating pong head. I-type nyo lang rin po dyan. So, yun po. Mahalaga pong may provide natin lahat ng information na hinihingi po dito sa gilid. Ngayon po, kung sakali man po na masyado maliit ang system, kung kukumpara po natin sa screen ng laptop ninyo, halimbawa po masyado maliit ito, okay, sobrang laki naman, paano po natin siya i-adjust? So, i-click nyo lang po ang zoom. Pag sinelect nyo po ang zoom or pinindot ang zoom, lalabas po yung options natin, small, medium, and large. Pindutin nyo lang po. Automatic na pong mag-a-adjust po ang ating system, depende po sa laki. Piliin nyo lang po yung laki na kakasya po sa current screen ng inyong laptop. So, yan. Sa case po ng laptop po ay small po ang kanyang saktong-sakto or fit. Ngayon po kung hindi nyo po mahanap dito sa tatlong ito yung laki ng inyong laptop kasi masyado po siguro malaki o masyado maliit, pwede nyo pong manually siyang i-adjust. So i-click nyo na po ito yung increase or itong decrease hanggang mag-fit na po sa inyong screen. Ang saktong laki po ng system ay ganito po, may konting itim lang po siya sa gilid. So yan. Pag ganyan po, wala pong putol na buttons or pinag-encodean, kompleto po, hindi po nahagip, edi saktong-sakto lang po yan. So, yan. Ngayon, pag na-encode na po natin ang mga basic information, pwede na po tayo pumunta sa forms natin. So, ito pong input form, TOS, item analysis, at test analysis. Tayo po ay magsisimula sa ating TOS muna po. So, pindutin ang TOS. So, sa TOS po tayo magsisimula. Ayan. So, ito po ang basic information na kailangan po ng ating TOS. Ang code, competencies, inclusive dates taught, number of days taught, at yung ating pong item placement. Pagdating po sa ating item placement ay pwede po natin siyang i-assign
gamit ang ating Tesla software. Ano po? So, yan. Pero pwede rin naman po natin siyang i-assign manually or i-type manually. Ano po? Halimbawa po dito ay 12. 12 and 15. Items 12 and 15. Then, item 16 for example ay nasa understanding. So, pwede naman po natin siyang i-type. Basta po ang aking pong reminder, kung gagamitin nyo po ay yung Tesla sa pag-encode, diretso na po tayo sa Tesla. Kung magmamanual po kayong pag-encode, hindi dire-diretsong manual po. So, mamimili lang po kayo. Kung Tesla all the way. Kung manual encoding, edi manual encoding all the way hanggang matapos yun. So, yan. So, ito po siya. Ano po? Lagyan na po natin ng sample competency at code. So, may po tayo nakaredy dito. Halimbawa, kunin po natin yung competency description. Copy. Then, select lang po natin kung saan po natin lalagay. Right click. Ayan. Then, paste as text only. Kaya po ay paste as values. Mali po sa dalawa. Text only or paste as values. So, select nyo na po. So, yan. Na-paste na po natin. Then, yung ating naman pong code. Select natin. Dapat po kompleto po natin mai-paste yung ating code. Wala po dapat mapuputol. Ano po? So, paste. So, yun po. So, important reminder po pagdating po sa pag-i-indicate ng ating code sa mga competencies po natin. Dapat po ang code po natin ay unique. So, ano po ibig sabihin nun? Dapat po ay wala pong kapareho ang ating code. Kung meron man po, kung sakali man po na meron po tayong dalawang competencies na magkaiba, pero iisa po ang code. Halimbawa po, meron po ako dito dalawa. Competency number 2 at competency number 3. Magkaiba silang competencies pero iisang kanilang code. Anong gagawin natin? So, katulad po ng reminder ko, dapat unique po sila. Wala po sila dapat kapareho. So, ano na pong gagawin natin? Pwede po natin siyang i-edit. Select lang po natin. Then, click or double click. Dugsungan lang po natin ng ilang letra para maging unique po siya. So, nalagyan ko lang po ng ilang letra sa dulo para maiba po siya. So, yan. Nilagyan ko po ng AB. Select ko rin po ito, nilalagay ko naman ng CD. So, magkaiba na po sila kasi dinugtungan ko po ng extra letters para maging unique. So, yan, wala na po silang kapareho. Kapag wala na po silang kapareho, ay wala na po tayong problemang ma-encounter. So, yun lang po yung solusyon doon. Again po, dapat po ay unique po ang ating codes. Nakapag-encode na po tayo ng code at competency, inclusive dates taught naman. Example ay September. 2023 and number of days taught 5. Maganda po niyan ay automatic na po siya nagko-compute. Sasabihin niya na po sa atin o ipakikita kung ilang percentage po ba ang ni-assign natin in relation to the number of days taught at sa inclusive dates po natin. Ano po? So, sa bawat competency po yan. Then, para saan po itong over 20 na to? Itong 0 out of 20. Para saan po yan? So, ito pong over 20, siya po yung prescribed number of items. So, maganda po sa system na to, siya na po magsasabi sa inyo kung ilan dapat yung items na ilalagay natin sa competency. In relation na rin po sa kung ilan nga po ba yung total nating items para sa test na ito. At kung ilan nga po bang competency at number of days. Ano po? So, siya na po magko-compute. Hindi na po tayo magko-compute pa mano-mano. So, sasabihin niya na. So, sa example na to, kay competency number 1, 20 items daw po dapat ang mailagay natin. Ano po? So, yun po yung dapat natin ilagay. So, number 2 naman, competency number 2 ay 20 rin. At number 3 naman ay 20 din. Bakit? Kasi nga po ay 60 ito. 20 plus 20 plus 20 ay 60 items. Para sa naman po itong nasa taas, itong 0 out of 20. Ito pong 0 na to, ay ito po yung actual nating items na nailagay na sa item placement per Bloom's taxonomy scale. Ano po? So, yun. Halimbawa po natin, itong sa number 2, may example po tayo, 12, 12 and 15, at 16 naman po. 12 and 15 sa remembering, at 16 sa understanding. So, may tatlong items po tayo, at magre-reflect na po siya dito. So, yung nakalagay doon ay 3 out of 20. So, sa 20 na dapat po natin mailagay yung items, ay may tatlo na po tayo na ilagay. So, may 17 pa po tayong dapat ilagay. Ano po? So, yan. Ganun lang po. Hindi na po tayo magko-compute pa isa-isa.
siya na po magsasabi kung ilan yung ating dapat ilagay at kung ilan na nga po ba yung nailagay na natin. Ano po? So yan, 3 out of 20. So maglalagay din po siya dito ng percentage, ano po, kung ilan na nalagay natin. Since tatatlo pa lang po nilalagay natin, hindi yung 100% po yung napunta sa competency number 2. Pero pag nalagay na po natin itong iba pang competency, ay mag-iiba na po. For example, si number 11 ay dito sa competency number 1. Mag-shift na po siya. Kasi 25% na po. Ano po? So yan. Ito po ay kung manual po kayo mag-encode. Pero ang aking po sinasuggest ay Tesla na po gamitin natin para mas mabilis. Ano po? So pag Tesla pong ginamit, siya na po yung maglalagay dito. Mas mapapabilis po. So paano nga ba gamitin ng Tesla? Hanapin lang natin ang Tesla button. So yan. Before po pala ako magtungo dito, ay remind ko lang po, dapat po may lagay na po natin lahat ng codes at competencies, the inclusive dates taught, number of days taught, yan. Okay, ito lang pong apat na ito ang mahalaga muna may lagay natin. So itong apat na ito. Itong gray ay hindi po natin ito na-edit. Ano po? Automatic na po yan. Ito pong item placement ay ilalagay po natin sa pamamagitan ng Tesla system. So pag pinindot po natin, saka pa lang po natin siya magagamit. Ano po dito? Itong button na ito. Ngayon, para sa itong information sa task na to at paano siya lagyan, automatic na po yan. Ano po? Kung ano man po yung nilagay natin dito, ay yun na po yung magre-reflect dito. Hindi po natin ito encodean. Ano po? So, yan lang po. Ito lang po apat na ito ang kailangan lang po natin ma-set bago tayo mag-encode sa Tesla. So, sana ay okay na po yun. Ano po? Then, pindutin na po natin ang Tesla at tayo na po ay magsimula na. So, click lang Tesla. So, meron po siyang options dito. Para makapagsimula po tayo sa pag-encode, i-click nyo lang po itong magnifying glass icon. So, pag click nyo po yan, lalabas na po yung ating options. Ano po? So, ito po ang ating item range selector. So, mapapansin nyo po, ang per range po ay 10 items po. So, divisible by 10 po yan. 10, then 1 to 10, then 11 to 20, then 21 to 30. So, yan. Isi-select po natin siya dito. So, item range. Select muna po natin items 1 to 10. So, yan. Mapapansin nyo po, lumabas na po items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito muna po yung edit natin. Then, kung mamaya po tayo ay lilipat na sa ibang items, for example, 11 and above, so dito din po natin siya isa-select para mabago. Ano po? Ngayon, dapat may select din po natin or may set yung ating competency selector. So, kinlik po natin ito or kinlik at sinelect po siya dito, lalabas po kung ano man po yung competency description dun sa ating sinelect na code. So, codes po lalabas dito sa ating competency select. Yung codes po na ating inassign. So, automatic na po yun. Kapag nag-encode po kayo dito ng codes or ng competency codes, magre-reflect na po siya dito pag sinelect nyo. So, ito rin po yan. Ito rin yan. Lumabas na po siya. Automatic na po yan. Ano po? Basta mag-encode kayo sa code dito, lalabas na po siya dito automatic. Pag pumindot po kayo. So, yan. Ang pinindot ko po ay competency number 1. Kung mapapansin nyo, ito po yung description niya. Yun din po yung tinype natin dito kanina or pinist. At nakalagay po dito yung kanyang competency number. So, para saan po bang competency number na to? Ito po yung pagkakasunod-sunod niya sa ating po nilagay. So, since ito po yung una nating nilagay na competency or nandito, ano po? So, ang naka-assign po sa inyo competency number 1. So, pag lumipat naman tayo sa iba, competency number 2, competency number 3. Ngayon po, kung sakali man po na sumelect kayo ng ibang competency tapos hindi nagbabago ito, competency number 1 pa rin kahit lumipat na kayo ng ibang competency tapos lumipat pa rin kayo tapos competency number 1 pa rin na nakalagay, ibig sabihin i-check nyo po yung ating code at baka merong na doble or na duplicate. Dapat po unique, katulad po na sinabi ko, dapat po ay unique ang code, wala po siyang kapareho. So kapag nag-malfunction po siya na ganon, ibig sabihin i-check nyo lang po yung code natin at posible po meron po siyang na doble. At pag na-double po, katulad po ng sinabi ko, dugsungan nyo lang po ng konting letra sa dulo ng ating code para maging unique po siya. So, yun. Pag unique na po sila lahat, ay hindi nyo po ma-encounter yung gano'ng problem. Huwag po kayo mag-alala, madali naman po siyang ayusin. Ano po? So, napakadali. Ngayon, balik muna po tayo sa competency number 1. Yan. So, pinili ko po yung items 1 to 10. So, yan, 1 to 10. Then, competency number 1 muna po tayo. So ngayon, para ma-assign po natin yung item sa competency na napili po natin dito, ititik nyo lang po, i-check nyo lang. Pindutin nyo lang po itong box na ito. At kapag na-assign na po natin siya sa competency o yung particular item na yon sa competency na ating na-set dito, i-select na rin po natin kung saan siya sa Bloom's taxonomy. Ano po? For example, si item number 1 ay sa remembering. For example, si item number 3 naman ay
ay sa analyzing. So, check din natin ito, tapos set natin sa analyzing. Then, for example, ay competency number 1 din sa item number 7. So, check natin siya dito. Tapos, siya naman, for example, ay analyzing. Then, number 10, siya naman, for example, ay evaluating. Ngayon po, kapag may binago po tayo dito or in-adjust, isi-save po natin. Ano po? So, pag sinave po natin, ang mga items na ating chinikan dito ay mapupunta or masisave sa competency na ating isinet dito po sa taas. So, pag sinave ko to, yung mga naka-check na yun ay pupunta sa competency number 1. So, save ko lang po siya. So, before po tayo lumipat ng ibang item range, ay make sure po na na-save na po natin yung ating changes sa current item range, which is, for example, items 1 to 10. So, bago po tayo lumipat sa 11 to 20, ay make sure na nakapag-save na po tayo sa 1 to 10. So, make sure na nakasave na po yan. Saka po tayo lilipat. Huwag po kakalimutang mag-save. Ano po? So, yan. Ngayon, need na po natin lumipat sa ibang item range kasi, for example, may competency 1 tayo na nasa number 12, for example, or nasa number 13. Which is hindi natin siya makikita dito kasi ito ay range ng 1 to 10. So, lipat natin, palitan natin, gawin natin siya 11 to 20 para ma-access natin yung items 12, for example, or items number 15. So, yan. So, nandito na po yung item 11 at item 15. So, ganun din po gagawin natin. I-tick nyo lang po, i-check nyo lang po dito yung items na gusto nyo ma-save or ma-i-assign dun sa particular competency na nakaselect po dito sa taas. So, for example, sa 11 ay competency 1. Tapos si item number 15 ay competency 1 din. Ano po? So, yan. At huwag po natin kakalimutang iset po yung ating sa Bloom's Taxonomy. For example, si item 11 ay sa applying. At si item number 15 naman ay nasa remembering. Ano po? For example, si item 17 din, gusto rin natin maset sa competency 1. So, i-check natin siya dito. Then, iset na rin po natin sa Bloom's Taxonomy kung sa analyzing. Si item number 20, ganun din po. Siya naman, for example, understand. So, yun po. After nyo pong i-assign siya or checkan dito sa gilid, i-diretsong assign nyo na rin po yung kanyang item placement sa ating Bloom's Taxonomy. Then, saka po natin siya i-save kung tapos na po tayo. Save na po natin. Yan. Papansin nyo po, ito po yung ating window or status window kung saan makita po natin kung saan po natin i-save yung ating items. For example, sa item 11 ay sinave natin sa competency number 1. Ganun din po si item 15, 17, at 20. So, yung iba pong items ay wala pa kasi hindi pa po natin sila na i-assign po. So, yan. Papalitan lang po natin itong competency selector kapag ibang competency naman po yung ating pag-a-assign ng iba pa po nating items. Halimbawa, sa item number, or for example, sa competency number 2. So, select na po natin competency number 2. Yan. So, nagbago na po siya dito, competency number 2. Katulad po nito, nakalipat na po sa competency number 2. Ano po? So, select naman po tayo. For example, sa item number 12 ay competency number 2. So, check lang po natin. Then, for example, understanding. Then, sa number 14, check lang natin. Then, siya ay applying. Competence, item number 18, siya ay applying din. Then, item number 19 naman, for example, ay sa evaluating. So, yan. So, katulad po ng sinabi ko, kung ano man po yung ating inassign dito or chinek, pag sinave po natin, ay doon po siya mapupunta sa ating nakaselect na competency. Sa case pong ito ay competency number 2 na. So, pag sinave ko po ito, si number 12, number 14, number 18, 19 ay mapupunta sa competency number 2. So, save natin. Yan. Halimbawa naman, may competency number 2 naman tayo na nasa range ng, or item range ng 1 to 10. So, hindi natin babaguhin ito. Ang babaguhin lang po natin ay itong item range selector. Pero make sure, katulad po na sinabi ko, nakasave na po kayo bago kayo lumipat ng item range. Ano po, para hindi po mawala yung ating ginawa. Yun naman po ay kung ano lang po yung ginawa nyo sa current item range, yun lang po yung mawawala. Hindi po mawawala yung mga sinave nyo sa ibang item range na na-save nyo naman po. Hindi po yung mawawala. Lipat na po tayo dahil nakapag-save na naman po tayo. Lipat tayo sa items 1 to 10. Ngayon, for example, item number 2 ay competency number 2. So, i-check lang po natin. Then, understanding. Halimbawa, item 6, siya ay analyzing. Then, item 9, siya ay evaluating. So, pag sinave ko siya, masisave sila sa item number 2, si number 6, at number 9 sa competency number 2. Yan. Kung mapapansin niyo po, sa ating viewer, nag-reflect na po competency number 2, competency number 2, competency number 2. So, then, ganun din po gagawin nyo sa iba pang
item range, at sa iba pang competency. Kung competency number 3 naman po, so lipat lang kayo, competency number 3. Yan, naka-reflect na siya dito, competency number 3. Same item range kasi for example, may mga items tayo sa 1 to 10 na pasok sa competency number 3. For example, item number 4, yan, save nyo lang. For example, item number 8, then save nyo lang. So, nasa na siya sa competency number 3. For example, sa item number 5 na nag-iisa na ay, for example, ay sa competency number 4. So, select dito, competency number 4. At i-check siya doon. Then, kung saang Bloom's taxonomy, then i-save. So, happy na po doon, siya ay competency number. So, ganun lang po gagawin ninyo. Basta na-save na yan, pwede na po kayo lumipat sa iba pang item range para punuan nyo iba. Napaka-bilis at napakadali. Save lang. So, ulitin nyo lang po siya. Ano po? For example, ito naman yung competency number 2. Sa number 2, then select. Understanding, then select. Understanding then select. Siya for example, evaluating, then select. Example naman, 31 to 40. Sila naman ay competency number 3. Make sure nakaselect ang competency number 3. Then, check nyo lang. For example, item number 32. Then, siya applying. Item number 35, siya ay remembering. For example, item number 40, siya ay rating. Then, save. So, yun po. Napakadali niya lang pong gamitin. Pagkatapos nyo po siyang i-edit doon, magre-reflect na po siya automatic sa ating item placement. Katulad po na sinabi ko, automatic na po yan. Siya na po naglagay. Hindi na po kayo malilito. Hindi na po kayo magkakamali. Kasi baka po minsan na dito tayo, na-doble na pala yung ating number 1. So, may number 1 na tayo dito sa competency number 1. Tapos may number 1 pa tayo dito kasi hindi agad natin nakita. So, hindi po yun mangyayari kapag ginamit yung po ang Tesla. So, napakabilis po. Ano po? So, yan. Kung sakali naman po na tayo magpapalit, kasi kunwari tayo yung nagkamali, ito dapat ay, itong number 1 dapat ay hindi competency number 1. Ito dapat ay competency number 2. So, i-click nyo lang po itong red button para siya po ay mag-reset. Ano po? So, click nyo lang po yan. Yan. Tapos, i-save nyo po. Nabura na po natin. Kapag cleared na po siya, then i-save na po natin. Saka po natin ililipat yung competency. So, palagay po lang sa competency number 2. At saka po natin siya i-check. Piliin ang sa Bloom's taxonomy. At i-click ang save. So, yan. Kanina po ay competency 1 po siya. Ngayon ay competency 2 na. So, yun po yung paraan para mabilis po tayo makapagbago. Kung sakali man tayo ay magpapalit o kaya ay nagkamali at ating aayusin. Kapag tapos na po tayo makapag-encode sa ating TOS, either manually or gamit ang Tesla, pwede na po tayong magpunta sa input. So, sana po na nakompleto na po natin ang code, competencies, dates, number of days taught, at yung ating item placement bago po tayo magtungo sa input. Ano po? Punta lang po tayo sa input, i-click nyo lang po itong input button. So, yan. Ito na po siya. So, paano po ba siya i-fill out? Yan. Ito po nasa taas na ito ay automatic na po yan. Kung naman po yung ating in-assign dito or sinet or sinave dito sa gilid na ito ay yun na pong lalabas automatic dito sa taas. Ang atin lang pong i-encode na ito pong yan po ay per section naman po yan. For example, ito po ay section 1, section 2, section 3, section 4. So yan. Dito nyo po ilalagay ang pangalan ng section, kung ilan po yung students na nag-take na exam, then correct response lang po. So, ganoon na po siya kadali. For example, ay makahiya. For example, sila ay 32. For example, ito ay pumamela. Sila ay 45. For example, ito ay Rose. For example, sila ay 50. So, correct response naman po, ito po ay sunod-sunod, item 1, 2, 3, 4, 5. Ilan ang nakatama sa item number 1 pagdating sa makaya o sa section ng makaya? For example, ay nakuha ay 12. 12 ang correct. Automatic na po, lalabas na kung ilan yung incorrect. For example, dito, 12 ang tama, then incorrect ay 20. Automatic na po. Then, for example, dito ay nakuha ay
Sa item number 2 naman ay 30 na kuha. So, dalawa lang po yung nagkamali. 24, 23, 21, 20, 18, 22, 27, so on and so forth. Hanggang 60 po yan. Then, ganun din pong gawin nyo sa iba pang section. Sa number 1 naman po, ng gumamela naman. For example, 13, 17, 35, 11, 9, 25, 27, 2, so and so forth. Ganun din po sa iba pang section natin. Kung ilan po yung section nyo, ang rule lang po dito ay napakadali naman po. Section lang, number of students who took the exam, then bilang po yung correct response, at ito po ay same subject lang po ito. So, kung sila po English 7 lang po ang ilalagay niyo po sa lahat na yan. Kung kayo maghahalo ng ibang subject o kaya ay ng subject na ibang year level naman. So, dapat pare-pareho lang po yan. Kasi yun yung gusto natin i-assess. Iba naman kasi yung exam ng English 7 sa English 8, English 9, English 10. So, iba din naman yung exam ng science sa Filipino, sa mathematics, iba naman po yan. So, dapat pare-pareho siya. Same subject at same year level. Kung English 7 lahat. Kung English 8, English 8 lahat po. So, ganun lang po siya kadali. So, yun lang po. Pag na-fill out nyo na po yung lahat, for example, ay 6 sections, hindi, lagay nyo po dyan 6 sections. Ganun po. After nyo po ma-fill out, then click nyo lang po Analyze. Pag na-click nyo po itong Analyze button na to, magkakaroon po ng data yung ating item analysis. So, yan. Ito automatic na po, nag-compute na po siya. Ang maganda po sa system na to ay hindi nyo na po kailangan mag upper limit at lower limit kung saan hinahati nyo po yung upper sa lower at magkabukod po siyang ina-item analysis. Dito po hindi na. So, ang system na po ang bahalang mag-detect or pumili ng higher limit, ng upper limit at ng lower limit. Siya na po bahala. Hindi po yung maghahati-hati. At ang maganda po dito, ang capacity niya po na sections per grade level, kasi isang grade level lang naman po, isang subject ito per copy. Yan. So, kaya pong i-accommodate ng ating system ang 20 sections. Kung school nyo po ay less than 21 sections, kayang-kaya po yun ng system kasi 20 po yung capacity niya. Given na dapat iisang subject lang at isang grade level. So, kung siya ay English grade 5, dapat English grade 5 po lahat. Yung 17 sections man po, dahil malaking school, yung 17 sections po yun dapat ay English grade 5. Ano po, so yan. Kung meron po kayo English grade 3, edi bukod na pong kopya yon na dapat ay English grade 3 lang lahat. Ano po, so yun. Kung may mathematics 5 naman kayo, edi ibang kopya uli yun na lahat naman doon yung mathematics 5. So, ganun lang po kadali. Maganda po kasi dito, itong item analysis at test analysis ay automatic na po ito. Hindi nyo po ito pag-i-encodean. Ano po, automatic na po siya. Ito po sa item analysis, basta i-click nyo po itong analyze after nyo po ma-encode yung mga correct responses, pati yung pangalan ng section at total number of students na nag-take na exam. Automatic na po siyang lalabas dito. Basta i-click nyo po itong analyze. Huwag nyo po kakalimutan. Ano po, so, mapasin nyo po ito po yung result natin. Ano po? So, ang ating items number 4 hanggang number 8 ay accepted lahat. Meron po tayong ilang needs revision. So, ito po ay kailangan po talagang ayusin yung question. So, yung test questions. May need revision naman po dito optional. Ito po ay subject to further item analysis kung sadya po talaga siyang may problema o wala. Pero siya po ay optional pa kapag may needs or may need revision. Ano po? So, siya siyam lang po yung lumabas kasi siyam lang po yung nilagyan ko sa input. Pero kung in-encode nyo po yung 1 to 60, edi 1 to 60 po yan. Sa test analysis naman po, ilalabas dyan kung with mastery, kung no mastery, or yan, ilalabas po dyan. Ilalabas po yung number of items, 8 out of 20 kasi 8 lang yun na-encode ko. Pero dapat ay 20 items siya. Ano po? So, yun. Dapat makompleto yung 20 na yun. Ito, item placement. Then, yun. Ilan yung in-assign ko per
domain or per skill ng taxonomy. Then, kung ilan yung mean or MPS na correct response niya, lalabas po dyan. Ito yung ating total ng lahat-lahat. Tapos, ito yung remarks niya. So, yun. Dapat po ito ay with mastery para maging katanggap-tanggap po. So, yun po. Pagdating naman sa pag-access, para ma-access yung Tesla. So, basta may makita kayong Tesla button. Tulad nito, pwede nyo po ma-access yung Tesla. Sa TOS, meron din po sa taas yun. Tesla. Green button po yun. Tesla. Pwede nyo po siya ma-access para encode. Yun po. Yun po, ito pa lang po yun na ipakita ko kanina. Ito pa lang po. Itong mag-define class na pinag-encodean po natin. Pero meron din po siya ditong summary para sa user. So, i-select nyo na po ito. Ito naman po ay competency range selector. So, for example, competency 1 to 5. Kung ang competencies nyo ay less than 5, hindi select nyo na po ito. Kasi lalabas na po dito lahat. So, since sa 4 lang naman po yung competencies, lumabas na po siya sa competency 1 to 5. At makita nyo po yung distribution niya. So, kung ilang percent yung items na inassign nyo per competency. For example, competency number 1, 25% ng items ay nasa remembering, 12% sa understanding, 12% sa application, analysis or analyzing ay 38, evaluating or evaluation ay 12, wala sa creating, then status, no mastery. Pag-click nyo po itong item analysis button, lalabas po kung ilan yung accepted or retained, ilan yung may needs revision, ilan yung needs revision, at ilan yung disregarded or reject. Doon po na sinabi ko, pag accept or retain, ibig sabihin maganda po yung test item. Kapag may needs revision, subjected for further analysis kasi posibleng okay siya, posibleng hindi. So, kailangan pa ng further test analysis para ma-determine talaga natin. The needs revision ay kailangan po talagang ayusin. Pero ibig sabihin, hindi naman siya itatapon, pero ayusin. May babaguhin na konti. Marami, depende. May babaguhin, basta ang sigurado po natin may ayusin para maging acceptable siya. Then, disregard ay automatic tanggal po yung question na yun or papalitan po dapat natin. Hindi na po siya i-revise, kundi palit po talaga. Ano po? Yung kapag meron pa kayong sobrang dami competencies, for example, ay competency dito 6, 7, 8, 9, 10, i-select nyo lang po siya dito, 6 to 10. O kaya po 11 to 15, o kaya 16 to 20, or 21 to 25. So, yan po. So, kita-kita nyo na po dyan. Mabilisan lang po. So, yun po. Napakadali naman po niyang gamitin. Yun lang po talaga. Hindi na po siya mahirap. Ano po? Need lang po may tanda na po konti. Then, tapos na po. Mapapabilis niya po yung pag-encode nyo. Tapos, sa printing naman po, kapag ipiprint nyo na itong ating TOS, ay ating pong, pwede nyo po i-click itong auto-adjust. So, pag click nyo yung auto-adjust, ay kung maraming laman, edi sasakto siya para hindi masyadong tackle space pag pinint nyo. Then, pwede click nyo yung compress. So auto-adjust muna po ang pipindutin, tapos compress, para maging saktuhan lang siya. So, pag pinint nyo, at least 4 lang kasi 4 na yung competencies nyo. Kung madami, hindi dadami pa yan. At least, wala po kayong blank na mapiprint. Hindi po masasayang yung papel. Ano po? So, yan. Sa input naman po ay ganoon din. Click nyo na po itong print automatic. Mapiprint na po siya. Item analysis, ganyan din po, click nyo na po itong print. Yan. Then, tingnan naman po sa test analysis, ganun din po, i-click nyo po yung auto-adjust para mag-adjust po siya. Hindi na po masyadong malapad. Then, i-click nyo po ang compress. Yan. Para kung ilan lang, edi yun ang pipiprint natin. Makatipid po tayo sa space, hindi yung meron tayong mapiprint na extra spaces na wala namang laman. So, print nyo lang po yan. Then, click ang print. Sa print naman po, yan, labas ito. Then, kapag may printer kayo, pwede nyo i-select dito kung paiba-iba po kayo ng printer. For example, may printer kayo sa bahay, may printer din kayo sa school, nagpapaiba-iba kayo ng printer, depende kung nasaan kayo, edi select nyo muna po sa printer. Pero kung isa naman po yung printer ninyo pinagpiprintan, edi no need to set na po. Diretso na po kayo sa print. And kung ilang copy ang kailangan, then from what page to what page. Yan. Commonly naman po ito ay one page in default lang naman po commonly. Po. Pero kung mapadami, edi dagdagan nyo po dito. Kung ilang kopya po kailangan ninyo, i-type nyo lang po siya dito kung ilan. Kung wala po yung laman, ang default po nito ay 1 copy lang. Kung from to 2, kung wala kayo nilagay, default nyo ay 1 page lang. Yan.
Napakadali lang pong gamitin. At bago po tayo umexit, huwag po kakalimutan, isi-save po natin. Huwag po kakalimutan. Huwag nyo po kakalimutan i-save. Ano po? Save nyo po dito. Then, pag na-save nyo na, saka po tayo exit. Ano po? So, yun lang po. Sana marami po kayo natutunan kung paano po gamitin ang DigiTesla. Muli po ako po Sir Janice Roman at kasama ko po Sir Norman Magsino at sana po ay natulungan po namin kayo sa pag-analyze ng inyong test items. Para mapadali, maging mas consistent at accurate yung data at mas maging maayos po yung ating assessment para sa mga bata. So yun lamang po. Maraming salamat. Please follow my YouTube channel at Technovation, my FB page at Technovation, and my FB group at Tech Nation. Please follow, like, subscribe, and share. Thank you.